Humarap na sa mataas sa kapulungan ng Kongreso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan sa ginagawang investigasyon sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Pero no show naman sa Senado ang mga nag-aakusa sa kanya na nauna nang humarap sa House Quadcom Committee. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, kumusta dyan? Alex, humarap nga sa investigasyon ng Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan ng mga alegasyon ng patayan sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Umabot ng 8 oras ang pagdinig pero hindi sumipot ang mga nag-aakusa sa kanya. Kabilang na dyan si Colonel Garma na nagsabing may reward o pabuya sa sinumang pulis na makakapatay sa isang drug addict o drug lord. My job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Inako na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa mga nangyaring pagpatay sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senate Pro Ribbon Subcommittee, sinabi ng dating Pangulo na sa lahat ng ginawa ng mga pulis sa kampanya laban sa iligal na droga, bahagi lang ng pagsunod sa kanyang utos. Sabi ng dating Pangulo, kung may namatay man sa war on drugs, hindi siya magsusori dahil prinotektahan niya lang ang mga kapwa Pilipino. I'd like to start my mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Malinaw naman anya na bago pa man siya maupo sa pwesto, galit siya sa droga at ang paglaban sa illegal drugs ang kanyang pangako sa taong bayan. Pero naniniwala siyang ang rehabilitation ang susi para makabalik sa lipunan ang mga na-addict sa illegal drugs. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. Nilinaw ng dating Pangulo na ang war on drugs ay hindi para pumatay, kundi protektahan ang mga inosenteng individual na walang kalaban-laban na madalas biktima ng mga drug lords at mga drug addict. Ang illegal drugs anya ay nakakasira sa mga kabataan at sa buong bansa at hindi niya ito mapapayagan. Sinabi ng dating Pangulo na hindi niya pinayagan ang anumang pang-aabuso ng mga pulis, pero sabi niya oras na manganib ang kanilang buhay sa mga operasyon, maaari silang umaksyon para sa kanilang self-defense. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power
At hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president. In the guise of protecting themselves. Ipinasabi na naman ng Senado ang mga nag-aakusa sa dating Pangulo sa mga pagdinig ng Quadcom ng Kamara matapos isnabin ang investigasyon ng Senado. Kabilang na sila retired Colonel Royina Garma na nag-akusa ng reward system sa war on drugs na nasa medical leave umano at Napolcom Director Edilberto Leonardo na nag-positive sa COVID-19. Inimbitahan rin ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa pero walang reply at hindi raw malocate ng Senate per ribbon ang kanyang kasalukuyang address. Imbitado rin si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban pero nasa kustodiya raw siya ng Quadcom ng Kamara. Pero humarap sa pagdinig ang ilan sa pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Kabilang narito ang tiyuhin ng 17 anyos na si Kian de los Santos na napatay sa isang anti-drug war operations. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nanlaban at pinatay, intensyonang pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, Ginoong Tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Isang testigo rin ang umaming pagbebenta ng illegal drugs ang kanilang pinagkakakitaan at ang droga galing umano sa mga pulis. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Nang tanungin ng dating Pangulo kung may utos nga ba ito sa mga pulis na pumatay, ang sagot ng dating Pangulo. Pag hindi sila huminto, of course the police would come in. May sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Eh bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Alex, bago matapos ang pagdinig ngayong araw ay isang pulis ang tumestigo na si Colonel Hector Grijaldo. Una siyang naimbita sa pagdinig ng Kamara. Sabi niya ay bago siya tumestigo sa Kamara, kinausap siya ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante para turuang magsinungaling at suportahan daw yung kumpirmahin yung testimonya nitong si Colonel Garma hinggil sa reward system at sabihing may alam siya o may impormasyon siya hinggil dito pero hindi daw siya pumayag. Tinanong pa raw siya ni Congressman Abante kung ilang taon na lang yung natalabi niyang termino sa PNP bago siya magretiro. Ang sabi daw sa kanya pwede pa siyang maging general pero tinanggihan niya ang mga mambabatas. Sabi ni dating Pangulong Duterte ang ginawa ng mga kongresista ay perjury at maaari silang makasuhan. Hinamon niya pa ang mga nag-aakusa sa kanya na kung talagang may kaso o may ebidensya laban sa kanya, magsampa ng kaso sa korte. Sabi ng Pangulo, dating Pangulo, matagal na niyang sinasabi yung mga isyu ng pagpatay at inaamin niya naman ito pero hanggang ngayon bakit daw wala pa siyang kaso na hindi pa siya kinakasuhan ng mga otoridad sa Department of Justice. Ayaw pa sanang umalis kanina ng dating Pangulo Alex dahil marami pa raw tanong na hindi nasasagot at minsan lang siya pupunta dito sa Senado pero yung mga senador na mismo ang humimok sa kanya na tapusin na at excuse na siya sa hearing para na rin sa kanyang kalusugan. Alex. Doon sa naging pahayag ni Colonel Geraldo, sa huling binanggit mo, may
meron bang pagkakataon na iimbitahan ng Senado ang mababang hapunan ng Kongreso patungkol dito sa aligasyon ng isang pulis? Itatanong yan, Alex, ng mga senador kapag sumipot sa susunod na hearing itong mga inimbitahan. Sabi niya kasi ay present doon sa meeting na bago yung hearing ay yung mga abogado nitong dalawang kongresista at nandun din daw si Garma. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.